Standby! Standby! Hi, this is Jose Marie Champ on RPM Channel 9. RPM Radio Philippines Network. Radyo Honda DX General Santos. Member, kapitana ng mga broadcaster ng Pilipinas. In 1970, RPM started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN News Watch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na mga balita mula dito sa Region 12. Ika-15 ng Enero 2013. Para sa ulo ng ating mga balita, presyo ng petrolyo tinakyasan at may tumaas din. Piyesta ng Senior Santo Niño dinagsa. Coalition sa Framework Agreement at on the Bangsamoro iuulat sa Kongreso. Fair Health Run 2013 suportado ng probinsya ng South Cotabato. Nagkaroon ngayon ng pagbabago sa presyo ng mga petrolyo dahil na rin sa bahagyang paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado noong nakaraang linggo. Nasa $93.09 kada barilis ito, pero ngayon nasa $93.77 na ito. Ngayong umaga lang, pagsapit ng alas 6 ng ay nagpatupad na ang mga gasolinahan na mga pagbabago sa kailang presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Kung noon nakaraang linggo, nagkaroon ng rollback sa kerosene at diesel, pero ngayong araw, tumaas ito ng 40 centavo ang idinagdag ng kerosene at 25 centavos naman sa diesel. Samantala sa gasolina, nagkaroon ito ng rollback. 40 centavos naman sa special gasoline at 15 centavos naman sa regular gasoline. 2 linggo pa lang pumasok ang 2013, pero 2 beses rin nagkaroon ng pagtaas at pag-rollback sa mga presyo ng mga petrolyo. Pero dapat asahan na ng mga motorista na tataas pa ito kung sakaling magpapatuloy ang pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. Kagabi pa lang sa bisperas na kapistahan ng Senior Santo Niño, walang humpay ang kasiyahan ng mga residentes ng Barangay Bula. Bukod sa mga inuman at kantahan, isang magardong fireworks display ang naganap kagabi. Ngayong araw, inaasahan na aabot sa 50,000 katao ang dadagsa sa kapistahan. Maaga pa lang ngayong araw ay inupinsahan na ang isang misa at sinundan ng Nubia Parade na kung saan inilibot ang buong Senior Santo Niño sa baybayin ng Sarangani. Naiikutin ang buong baybayin sa loob ng 2 oras. Pagkatapos nito ay dadaong ang sasakyan ng mahin sa Quintuna Park at magkakaroon ng prosesyon papuntang Santo Niño para sa Barangay Bula. Ang kapistahan ng Senior Santo Niño sa Barangay Bula ay isa sa mga kapistahan na dinadayo dito sa lungsod. Para sa karagdagang mga balita, nagtatag kamakailan ng isang koalisyon kontra pang-abuso ang mga representante ng 32 women organization ng government institution at iba pang mga ahensya sa lungsod ng Kidapawan. Ayon kay Sister Raline Mahasulo na Oblige of Notre Dame at siya rin na nahalal na pinuno ng organisasyon, marami sa mga kababahian at kabataan ang inaabuso araw-araw. Kanya marami sa mga inaabuso ay nakatira pa rin kasama ang mga salarin
sa halip na humanap ng mas ligtas na lugar kung saan maaari silang sumailalim sa storm counseling. Dagdag pa ni Mikahilo, walang C1 sentro sa lungsod ng Kidapawan kung saan maaari isailalim ang mga naabuso sa psychotherapy at rehabilitation. Kahit na ito, binigyan din niya ang kailangan maglaan ng pondo ang pamahalaang panlungsod upang maiwasan tumaas ang kaso ng violence against women and children. Nabatid noong Nobyembre nakaraang taon, umabot sa 52 kaso ng violence against women and children ang naitala ng Social City Welfare and Development Office. Inihayag ni Makahilo na sa pamamagitan na itinatag na koalisyon, may susulong ang sektor ng mga kababaihan upang magkaroon ng bahagi sa Gender and Development Fund ng lokal na pamahalaan at makakuha ng pwesto sa Legislative Council. Ang komposisyon ng koalisyon ay katulad sa Local Women Council o LCW na siyang magrepresenta sa sektor ng mga kababaihan sa loob ng City LGU. Sinabi ni Makahilo na ito ang unang koalisyon na binuo sa lungsod matapos mag-issue si City Mayor Rodolfo Guantauco ng executive order na nagtatag ng LCW noong Marso 2011. Samantala, ayon naman kay City DILG Officer Elisita Kinisala, kailangan maglaan ng 2 milyon para sa mga proyekto sa ilalim ng Gender and Development ang pamahalaang panlungsod ayon sunod sa mandatong nakasaad sa Department of Interior and Local and Government. Matapos ang kuskusang pagbibigay impormasyon ukol sa Framework Agreement on the Bangsamoro o SAB, isa sa isyong malimit itinatanong ay nais linawin ng mga magsasaka ay ang kasiguraduhan na hindi kukunin o agawin ang kailang mga sinasakang lupa. Nais din na kalipunan ng magsasaka na muling magkaroon ng konsultasyon kung ano-ano ang maging nilalaman ng Bangsamoro Basic Law. Isinagusagawa ang seri na konsultasyon, partikular sa sektor ng mga magsasaka at mga opisyal ng barangay sa Pikit, Pitkawayan, Aliasan, Misayap at Alamada o PPLMA, area sa Makailan. Samantala si Peace and Reconciliation and Unity Committee Chairperson Congressman Jesus Pacdalan ay muling tumulak sa Maynila upang magbigay ulat sa Kongreso at sa Pangulo. Binigyan din ng Kongreso ng bisita na ipapaabot dito ang mga kinakausalang ang resulta ng konsultasyon na ginawa nitong huling linggo ng Disyembre 2012 hanggang Enero 7 ng kasulukuyang taon. Babalik si Sagadan, ipagpapatuloy naman ito ang information campaign sa Framework Agreement sa ilan pang mga asosasyon na mga magsasaka sa kanyang distrito. Aabot sa 30 na barangay sa North Cotabato ang kabilang sa proposed Bangsamoro area. Ito ay mga barangay na bumoto ng yes sa plebisito para sa inclusion sa ARM noong 2001. Para sa huling balita, hinatayang higit sa 200 kawani na pamalang palalawigan ng South Cotabato ang libreng makakalahok sa PhilHealth Run sa 17 ng Pebrero taon sa kasulukuyan. Sa makailan hinihag ni Governor Arturo Pingoy ang paglaan ng 50,000 piso na nagagamit na pambayad sa pagpaparehistro ng mga empleyado ng Kapitolyo na nais tumakbo sa PhilHealth Act 2013. Ayon kay Governor Pingoy, buo ang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa gawain ng nasabing ahensya dahil marami ang mga tutulungan kung magtatagumpay ito. Ang PhilHealth Run 2013 ay ikalawang bugso ng fund run, subalit ngayong taon magaganap ito sa 18 lugar sa buong bansa. Hindi tulad noon nakaraang taon na ginawa ito sa 6 na lungsod sa Mindanao. Sa Sorsogon Region, mangyayari ang PhilHealth Run sa Coronadal City kung saan lokal na beneficiaryo nito ang Reception and Study Center for Children sa San Gabriel, Coronadal City.
SCC ay isa sa residential facility na pinatatakbo ng Department of Social Welfare and Development, Region 12, na nagsasagawa ng iba't ibang social intervention para sa mga kabataang abandonado, pinabayaan, inabuso, o pinagsamantalahan. Ang tema ng PhilHealth Run 2013 ay Nationwide Run for Mother and Child Protection. Para sa ating ulat panahon, ang silangan at gitnang Kabisayan, Hilagang Mindanao, at ang rehiyon ng Caraga ay makakaroon ng maulat na kalangitan na may paminsan-minsan mahina hanggang sa katamtamang pagulan o pagkidlat-pagtulog. Ang kabikulan, Cagayan Valley at ang mga lalawigan ng Aurora, Quezon at Palawan ay makakaranas ng maulat na kalangitan na may paminsan-minsan mahinang mga pagulan. Ang Talakhang Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulat na may gagmiang pagulan o pagkidlat-pagtulog. Sa tamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan, ang Iral sa Luzon at ang mga baybaying dagat sa mga lugar na ito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa bandago, ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman mula sa hilagang silangan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ang lungsod ng General Santos ay makakaranas ng 24 hanggang 30 antas grado na may 90% chances of rain. Ang Alabang Sarangani Province ay makakaranas ng 24 hanggang 31 antas grado at may 90% chances of rain. Ang Coronadal South Cotabato ay makakaranas ng 22 hanggang 31 antas grado at may 100% chances of rain. Ang Silan Sultan Kudarat ay makakaranas ng 23 hanggang 31 antas grado at may 100 chances of rain. Samantala at panghuli, ang Cotabato City ay makakaranas ng 25 hanggang 32 antas grado at may 90% chances of rain. Ang araw ay sumikat kanina alas 5:53 ng umaga at lumubog mamaya alas 5:36 ng hapon. Yan ang mga balita na pinalak mula dito sa Region 12 sa pakipagtulungan ng Philippine Information Agency General Santos City. Ako si Eric Cusinani para sa Newswatch Morning Edition. In 1970, Marquez started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and erupted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN.